Kabanata 5345. Tuwang-tuwa ang feudal lord matapos marinig na sinabi ni Yang Kai na natagpuan ng mga territory lords kung paanong misteryosong lumitaw at nawala ang old ancestor. Mataimtim na tumanggo si Yang Kai. Ang bagay na ito ay confidential, kaya bago umalis, inutusan ni Sir Chekong ang outer ring na feudal lords na gamitin ang Black Ink Nest para magsagawa ng masusing paghahanap. Maghanap ng ano? Tanong ng feudal na Panginoon sa mahinang boses. Para sa isang tiyak na bagay. Habang nagsasalita, kinuha ni Yang Kai ang isang space beacon at ibinigay ito sa feudal lord. Ito. Ano ito? Kinuha ito ng feudal lord at maingat na sinuri, ngunit wala siyang nakitang espesyal tungkol dito. Magiliw na ipinaliwanag ni Yang Kai, wala rin akong ideya kung ano ito, ngunit dapat malaman ng mga territory lords. Ang mapapatunayan ko ay kahit papaano ay ginagamit ng matandang ninuno ang bagay na ito upang maglakbay sa paligid ng Royal City. May kakaibang enerhiya na nananatili sa paligid nito. Bulong ng feudal na Panginoon. Matiag ang idinagdag ni Yang Kai, dapat ito ang enerhiya ng Space Principles. Space Principles. Agad na napagtanto ang feudal lord, no wonder. Malinaw, hindi siya pamilyar sa Space Principles. Dapat ay marami ang mga bagay na ito sa paligid ng Royal City, kaya dapat nating maingat na hanapin ang mga ito. Dagdag pa rito, nais kong hilingin kay Sir Malbo na lumabas sa Black Ink Nest para maisaulo niya ang aura nito, dahil si Sir Malbo ang namamahala sa Black Ink Nest. Mas madaling mag-imbestiga gamit ang kapangyarihan ng Black Ink Nest. Tumanggo ang feudal lord at ibinalik ang space beacon kay Yang Kai. Sandali lang. Pupuntahan ko si kapatid na Malbo. Maraming salamat, kinuyam ni Yang Kai ang kanyang kamao. Ang feudal lord ay pumasok muli sa Black Ink Nest at bumalik kasama ang isa pang feudal lord ilang sandali, na iniunat ang kanyang kamay kay Yang Kai matapos siyang makita, ipakita mo sa akin. Casual na naghagis si Yang Kai habang sinasabi niya, ngumingiti, Sir, pakiting ng mabuti. Sa susunod na sandali, lumipad ang 10 space beacon patungo sa dalawang feudal lords. Ang dalawang Black Ink Clan feudal lords ay nagulat, napakarami. Ito ay totoo lalo na para sa feudal lord na nakipag-usap kay Yang Kai kanina. Naisip niya na dahil ginamit ito ng matandang ninuno sa paglalakbay, ito ay tiyak na napakahalaga at bihira. Ngunit laking gulat nila, biglang inihagis ni Yang Kai ang mahigit 10 sa kanila. Bago pa nila maisip ang anumang bagay. Ang mga space beacon ay biglang nagsimulang magpalabas ng kakaibang pagbabago-bago ng enerhiya, at kaagad pagkatapos, sunod-sunod na lumitaw ang mga figure mula sa manipis na hangin. Ang bawat space beacon ay tumutugma sa isang figure. 10 space beacon ay katumbas ng 10 tao. Gayun din, ang nakapalibot na espasyo ay agad na tumigas, na nagbibigay sa Black Ink Clansmen ng pakiramdam na nahulog sa kumunoy. Ano ang nangyayari? Ang dalawang feudal lords ay lubos na nalito, at gayon din ang high rank at low rank Black Ink Clansmen. Patayin! Sigaw ni Yang Kai habang itinutok ang kanyang sibat kay Malbo. Siya ang master ng Black Ink Nest, kaya hanggat siya ay ibinaba, walang dapat ikatakot. Mga ad ng pub future. Sa sandaling lumitaw si Chai Fang at ang iba pa, naghiwa-hiwalay sila sa lahat ng direksyon. Si Chai Fang at dalawang iba pang 7th Order Masters ay direktang kinasuhan ang isa pang feudal na Panginoon, na nagsumite ng iba't ibang mga paghihigpit na pamamaraan. Ang iba pang 7 7th Order Open Heaven Realm Masters ay parang mga lobo sa kawan ng mga tupa, walang awa na kinakatay ang high rank at low rank Black Ink Clansmen. Kayo, tao, takot na sigaw ni Malbo. Kung hindi pa niya alam na nahulog siya sa bitag ng tao sa puntong ito, buong buhay niya ay nabuhay siya ng walang kabuluhan. Ang hindi niya maisip ay kung paanong ang isang tao, na mukhang isang Black Ink Disciple, ay maaaring maging isang normal na tao. Magkagayunman, hindi naman mabagal ang kanyang mga galaw. Agad. Ang kanyang kamalayan ay nakipag-ugnayan sa Black Ink Nest at sa susunod na sandali,
Ang higanteng flower bud na hugis-pugad ay nagsimulang manginig ng bahagya habang ang napakalaking halaga ng black ink strength ay lumundag patungo sa kanya. Tulad ng maaaring gamitin ng Royal Lord ang kapangyarihan ng kanyang black ink nest sa Royal City para dagdagan ang kanyang lakas, magagawa rin ito ng mga feudal lords. Siyempre, ang pagpapalakas ng lakas na natanggap nila ay hindi kasing kahulugan ng Royal Lords. Sa kritikal na sandali ng buhay at kamatayan, ang feudal na Panginoong Maobo ay kailangang ilabas lahat. Sa kasamaang palad para sa kanya, ang sibat ni Yang Kai ay mas mabilis. Madali nitong winasak ang dali-daling nagkupot na defensive barrier ni Maobo at diretsyong tumusok sa kanyang noo. Nanlaki ang mga mata ni Maobo sa hindi makapaniwala. Hindi siya maituturing na mahina sa mga feudal lords, at personal pang ang nakapatay ng isang 7th Order human sa one-on-one na labanan noong nakaraan. Gayunpaman, ngayon, ang kanyang kalaban ay isang 7th Order human lamang, ngunit hindi niya napigilan ang tulak ng sibat na iyon. Isang malakas na shockwave ang lumipad palabas habang ang ulo ni Maobo ay sumabog, nag-iwan ng walang ulo na bangkay na lumulutang na walang buhay sa kawalan. Ang nanginginig na black ink nest ay agad na kumalma matapos mawalan ng kontrol. Si Yang Kai short forward, dinurog ang walang ulo na bangkay ni Maobo bago sumugod sa black ink nest. Maaaring may iba pang black ink clansmen sa loob ng black ink nest, kaya mabilis siyang pumasok sa loob para kontrolin ito ng buo. Hindi niya kailangang pangasiwaan ang labanan sa labas. Si Chai Fang at ang iba ay may ganap na kalamangan at aalagaan ito ng maayos. Mayroon talagang ilang high-rank black ink clansmen sa loob ng black ink nest, ngunit wala sa kanila ang nasa core area. Si Maobo ay palaging nananatili sa loob ng black ink nest, dahil dito, ang high-rank black ink clansmen ay hindi nang ahas na gumawa ng kahit ano sa labas ng kanilang jurisdiction. Si Yang Kai ay nagpatuloy sa pagpatay gamit ang kanyang sibat. Matapos niyang kumpirmahin na ang lahat ng Black Ink clansmen sa Black Ink Nest ay nullipol na, siya ay lumabas ng basta-basta. Tapos na ang labanan sa labas nang dumating siya. Ang 10 high-rank Open Heaven Realm Masters ng Old Turtle Squad ay higit pa sa sapat upang harapin ang nag-iisang feudal lord at isang grupo ng mas mababa sa 50 mas mahinang Black Ink clansmen. Ang feudal lord na nanguna kay Yang Kai dito ay nahulog sa kamay ni Chai Fang at ng 2 pang 7th Order Masters sa wala pang 5 paghinga habang ang natitirang maliit na prito ay hindi nakapa. Dulot ng anumang gulo. Sa oras na lumabas si Yang Kai mula sa Black Ink Nest, hindi lamang naalis ang lahat ng Black Ink clansmen, maging ang larangan ng digmaan ay nilinis na ni Chai Fang at ng iba pa. Halika sa loob, sumenya si Yang Kai sa lahat. Si Chai Fang at ang iba ay pumasok sa Black Ink Nest sa isang file. Matapos makapasok sa Black Ink Nest, pinakawalan ni Chai Fang ang Old Turtle Squad's warship habang ang lahat ay lumapag sa deck, nakatingin sa isa't isa, ngiti-ngiti. May problema ba? Tanong ni Chai Fang sa mahinang boses. Umiling si Yang Kai, ayos lang. Ang labanan ay natapos ng napakabilis. Bilang karagdagan, medyo may kaunting distansya sa pagitan nila at ng isa pang Black Ink Nest, kaya hindi umabot sa kanila ang resulta ng kanilang labanan. Dadalhin ko ang iba, sabi ni Yang Kai bago ay activate ang Space Principles at mawala sa hangin, na nag-iwan lamang ng isang space beacon. Ilang sandali lang ay bumalik si Yang Kai. Pagkatapos ay binuksan niya ang isang portal sa kanyang maliit na universo habang ang 40 katao ay sunod-sunod na lumabas. Sila ang mga miyembro ng Old Turtle Squad. Mga ad ng Pub Future. Dati, ang lahat ng mga miyembro ng Old Turtle Squad sa ibaba ng 7th Order ay naiwan kay Don upang mapadali ang mabilis na pag-deploy. Ngayong nakuha na nila ang Black Ink Nest na ito, kailangan nila ang buong Old Turtle Squad para bantayan ito, kaya naman dinala ang mga natitirang miyembro. Ang lakas ng Black Ink sa loob ng Black Ink Nest ay medyo siksik at malakas, kaya kahit isang 7th Order Master ay mahihirapang tiisin ng mahabang panahon. Maaaring magbigay ng tulong ang Purifying Black Ink Pill, ngunit hindi ito angkop para sa isang pinahabang pananatili sa isang lugar na puno ng Black Ink Strength. Ang isang warship, sa kabilang banda, ay maaaring magbigay ng matatag na proteksyon.
Hanggat nananatiling buo at aktibo ang defensive array ng warship, walang panganib na masira ng Black Ink strength. Hindi huminto si Yang Kai para magpahinga matapos tulungan ang Old Turtle Squad na tumira sa Black Ink Nest at agad na tinungo ang ikatlong target. Ang paglalakbay na ito ay mas madali kaysa sa nakaraan, salamat sa kanyang naunang karanasan. Nang makipagkita siya sa pangkat ng Black Ink Clan na dumating upang imbestigahan ang sitwasyon, hindi sinabi ni Yang Kai na narito siya upang mangolekta ng mga supply, tutal medyo delikado ang ganyang palusot. Kung ang feudal na Panginoon na una niyang pinatay ay nakolekta na ang mga mapagkukunan mula rito, kailangan niyang makabuo ng isang bagong kwento upang makawala dito. Ang pagsasabi na natuklasan ng Royal City kung paano misteryosong lumitaw at nawala ang Old Ancestor. At nais na ang lahat ng feudal na Panginoon na namamahala sa Black Ink Nest sa panlabas na ring ay magsagawa ng magkasanib na paghahanap ay isang mas magandang dahilan. Gaya ng inaasahan, hindi ito hinala ng Black Ink Clan. Hindi lamang sila naging kainahinala, sila ay naging lubos na nasa sabik. Para sa kanila, kung masisiwalat nila ang mga misteryo kung paanong ang matandang ninuno ay random na nagpapakita sa labas ng manipis na hangin, magkakaroon sila ng mas ligtas na kinabukasan. Pagkarating sa harap ng pangatlong Black Ink Nest, gumamit si Yang Kai ng balita tungkol sa space beacons para madaling maakit ang Master of the Black Ink Nest. At gamit ang parehong trick, inihagis ni Yang Kai ang isang dakot ng space beacons at sumalakay. Ngunit nakikipagtulungan siya sa squad ni Magaw sa pagkakataong ito. Ang lahat ng Special Operations Squad ay halos pare-parehong malakas, maliban sa Dawn Squad ni Yang Kai, na mas malakas dahil sa huli. Sa pakikipagtulungan ng 10 Seventh Order Masters, ang Black Ink Clansmen na nagbabantay sa Black Ink Nest na ito ay mabilis na nabura. Dahil dito, matagumpay na nasakop ang ikatlong Black Ink Nest. Ang tatlong katabing Black Ink Nests ay sumasakop sa medyo malawak na bahagi ng linya ng depensa ng Black Ink Clan. Ngayong nahuli na sila, may lumabas na butas sa detection net. Hanggat bahagyang nakabalat kayo ang Great Evolution Pass, makakadaan ito sa butas na ito at makasugod sa likuran ng linya ng depensa ng Black Ink Clan na hindi napapansin. Malinaw, ang Great Evolution Pass ay dapat may ilang uri ng illusion array na naka-install dito, kaya ang pagbabalat kayo sa sarili ay magiging isang piraso ng cake. Nasakop na nila ngayon ang tatlong Black Ink Nests. Ang Dawn ay pumwesto sa isa, ang Old Turtle sa isa pa, at ang Profound Wind Squad sa huli. Naging maayos ang mga bagay mula sa sandaling iyon, ngunit mahirap sabihin pagkatapos ng ilang oras na lumipas. Tiyak na maghay-hinala ang Black Ink Clan kung tatahimak ang tatlong Black Ink Nest ng masyadong mahaba. Ngunit hindi dapat maging problema ang pagkaantala sa mga bagay sa loob ng 10 araw o kalahating buwan. Ang Great Evolution Pass ay dadating na sana sa kalahating buwan. Hanggat ang Great Evolution Pass ay maaaring dumaan sa linya ng depensa, si Dawn at ang iba pang mga squad ay kailangan lamang na panatilihin ang pagkilos na ito sa loob ng ilang araw. Kahit na napansin ng Black Ink Clan pagkatapos nito, huli na ang lahat. Magiging mahirap para sa kanila na tumugon sa oras. Sa pinakakaunti, magiging mahirap para sa mga puwersa ng Black Ink Clan na nakatalaga sa perimeter na magmadaling bumalik upang tumulong sa pagtatanggol sa Royal City. Dahil dito, hihina ang puwersa ng Royal City. Noong una, naisip ni Yang Kai na sapat na ang pagbaba sa tatlong katabing Black Ink Nest. Dahil ito rin ang minimum na kinakailangan para sa Great Evolution Pass upang tahimik na makalusot sa linya ng depensa ng kaaway. Ngayon mayroon na siyang napakahusay na diskarte, naramdaman ni Yang Kai na kaya niyang sakupin ngunit karagdagang Black Ink Nest. Hindi naman sa ayaw na niyang mag-takedown pa pagkatapos noon, kulang na lang siya sa lakas ng tao. Sa ngayon, ang bawat isa sa tatlong squad ay nagbabantay sa isang Black Ink Nest, habang siya ay maaaring magbantay sa pang-apat. Kung kukuha siya ng ikalimang bahagi, wala nang matitirang magbabantay dito. Pagkatapos ng lahat, magiging mahirap para sa iba na magtagal sa Black Ink Nest nang walang proteksyon ng isang warship. Tatlong Black Ink Nest ang pinakamababang kinakailangan. Kung mayroong 4, natural na mas maganda ito,
dahil mas malaki ang margin para sa error. Nang makapagdesisyon na si Yang Kai, nagbigay ng payo si Yang Kai kay Don bago nagpatuloy sa kanyang paglalakbay ng walang sandali ng pagkakilala. Ang ika-4 na Black Ink Nest ay madaling naalis, tulad ng naunang dalawa. Ang kailangan lang gawin ni Yang Kai ay gamitin ang Space Beacon bilang isang halimbawa. Ang Black Ink Clansmen na nasa linya ng depensa ay labis na nag-aalala tungkol sa matandang ninuno. Kaya nang mabalitaan nila na nasa mga teritoryong Lords ang misteryo ng misteryosong hitsura at pagkawala ng lumang ninuno, sila ay tuwang-tuwa, na madaling naakit ang feudal lord na nagbabantay. Ang Black Ink Nest. Ngunit hindi niya inaasahan na sasalubungin siya ng sibat ni Yang Kai. Sa pagkakataong ito, si Shenao ni Don at ang iba pa ay nakipagtulungan sa kanya. Matapos alisin ang Black Ink Nest, hindi na natili ang mga miyembro ni Don at sa halip ay ginamit nila ang Universe Transference Law para bumalik sa Dawning Light. Si Yang Kai ay nanatiling mag-isa sa Black Ink Nest, sinusubaybayan ang sitwasyon sa panlabas na ring. Nanatiling kalmado at payapa ang lahat sa mga sumunod na araw. Paminsan-minsan ay nakikipag-ugnayan siya sa 3 squad, ngunit walang kakaibang nangyari sa kani-kanilang lugar. Ang Black Ink Clan ay tila walang gaanong pakikitungo sa isa't isa. Ngunit sa pag-iisip tungkol dito, lahat ng Black Ink Clansmen sa loob ng Black Ink Nests na ito ay labis na nag-iingat sa Old Ancestor. Kung kaya nilang magtago sa kanilang Black Ink Nests, sino ang handang lumabas? Maging ang mga feudal lords na lumabas para mangolekta ng mga supply ay nasa gilid. Nang sabihin ni Yang Kai ang feudal lord ng pangalawang Black Ink Nest, na si Jiuka feudal lord ay natatakot sa matandang ninuno at hiniling sa kanya na pumunta, maaaring ito ay isang casual na dahilan, ngunit ito ay malinaw na hindi malamang na mangyari. Senaryo. Kung hindi, ang feudal lord ay hindi nagpapakita ng ganoong ekspresyon. May 10 araw pa bago dumating ang Great Evolution Pass. Ngayon, habang nakaupo si Yang Kai sa Black Ink Nest, sinusubaybayan ang mga galaw ng kanyang paligid, biglang nagkaroon ng banayad na reaksyon ang isang space beacon sa kanya. Marami siyang space beacon sa kanyang pag-aari, karaniwang sa set ng dalawa, na tumutugma sa isa't isa. Kapag hindi ginagamit ang mga ito, kadalasan ay iniimbak niya ang mga ito sa kanyang maliit na universo. Ngunit itinago ni Yang Kai ang ilan sa kanya. Ang mga space beacon na ito ay ginamit para makipag-ugnayan sa iba pang Special Operations Squads at Great Evolution Pass. Hindi niya mailagay ang mga ito sa kanyang maliit na universo, kung hindi, ang world barrier ay ihihiwalay sa labas ng mundo at ang iba ay hindi makontak sa kanya. Pagkatapos ng mabilis na pagsusuri, napansin agad ni Yang Kai na ang space beacon ay nakalink sa Snowwolf Squad. Ang Snowwolf Squad ay mas lumalim sa linya ng depensa ng Black Ink Clan, at wala ng mensahe mula sa kanila mula noon. Upang maiwasang ilantad ang kanilang kinaroroonan, si Yao Kangcheng ay nagkusa na putulin ang lahat ng pakikipag-ugnayan sa labas ng mundo. Ngunit ngayon, biglang nagpadala ng mensahe si Yao Kangcheng. Malinaw, tiyak na nakahanap sila ng isang bagay na walang pag-uulat. Kaagad na kinuha ni Yang Kai ang space beacon na lumitaw ang isang jade slip sa kanyang harapan sa susunod na sandali. Nahuli ni Yang Kai ang jade slip at iniskan ito gamit ang kanyang divine sense. Ang kanyang ekspresyon ay naging solemn sa sandaling iyon. Maharlikang Panginoon. Mayroon lamang isang napakasimpleng mensahe sa jade slip, wala nang iba pa. Royal Lord. Bakit biglang binanggit ni Yao Kang ang Royal Lord? Gusto niya bang mag-ingat tayo sa kanya? Higit pa rito, ito ay isang napakaikling mensahe, na parang nagmamadali si Yao Kangcheng, kung hindi siya nagpapadala ng ganoong kaikling mensahe. Dapat itong mapansin ang pag-record ng isang mensahe sa isang jade slip ay isang bagay lamang ng isang flash ng pag-iisip. Maaari itong itinuring na napakabilis ng kidlat, kaya bakit ang mga salitang Royal Lord lang ang naitala ni Yao Kangcheng at wala ng iba pa? Maaaring nakatagpo si Yao Kangcheng ng ilang uri ng panganib para sa kanya na magpadala ng mensahe sa sobrang pagmamadali. Kung padalos-dalos siyang nakipag-ugnayan sa kanya ni Yang Kai, maaaring ilantad nito ang lokasyon ng Snowwolves.
Naging malungkot si Yang Kai habang hawak niya ang space beacon, matiyagang naghihintay. Isang araw, 2 araw, 3 araw. Walang nangyari. Sa wakas, pagkaraan ng 3 araw, nagpakawala ng mahabang buntong hininga si Yang Kai bilang pagbibitiw. Dahil hindi siya nakipag-ugnayan sa kanya ni Yao Kangcheng sa 3 araw na ito, nangangahulugan iyon na nasa panganib pa rin siya, o nakatagpo siya ng isang uri ng kasawian. Maaaring walang anumang Black Ink nest sa inner circle ng Black Ink Clan's defense line. Na ginagawa itong medyo mahirap mahuli, ngunit ito ay talagang mas mapanganib dahil, kung sila ay gumawa ng anumang mga pagkakamali, ito ay magiging mahirap na makatakas. Mga ad ng Pub Future. Alam ito ni Yang Kai, at gayon din si Yao Kangcheng. Magkagayunman. Dahil hindi umalis ang Territory Lord sa Royal City maliban kung pinilit sila ng sitwasyon. Hindi dapat imposibleng makatakas ang Snow Wolves dahil sa kanilang lakas, kahit na nakatagpo sila ng ilang uri ng panganib. Maliban na lang kung napapaligiran sila ng napakaraming feudal na Panginoon. Nang si Yao Kangcheng ay nagpadala ng mensahe na nagsasabi na dadalhin niya ang Snow Wolf Squad ng mas malalim sa likod ng linya ng depensa. Isinasaalang-alang din ni Yang Kai na dalhin si Don ng mas malalim sa teritoryo ng kaaway. Pagkatapos ng lahat, si Yang Kai ay bihasa sa Dao of Space at may kaunting karanasan sa pagtakas mula sa mortal na panganib. Masasabing bihasa siya sa sining ng pagtakas. Sa kasamaang palad, pinutol na ni Yao Kangcheng ang pakikipag-ugnayan sa kanya bago niya ito may mongkahi. Hindi naabot ni Yang Kai ang nauna at wala siyang ibang pagpipilian kundi iwan siya sa sarili niyang mga aparato. Noong una, inakala ni Yang Kai na kahit na mahuli si Yao Kangcheng, hindi siya malalagay sa anumang kritikal na panganib, ngunit sa hitsura nito, ipinagwalang bahala niya ang mga bagay-bagay. Ginamit ni Yang Kai ang kanyang Divine Sense para i-activate ang Space Beacon, ngunit gaya ng inaasahan niya, wala siyang natanggap na tugon. Maaaring dalawa lang ang dahilan nito. Ang isa ay ang Space Beacon ay nawasak, at ang isa ay ang Yao Kangcheng ay naglagay nito sa kanyang maliit na universo o Space Ring, kaya hindi niya ito maabot. Hindi naman big deal kung ito ang huli. Nangangahulugan ito na tiyak na nagtatago si Yao Kangcheng kasama ang Snow Wolf Squad, ngunit kung ito ang una. Kung gayon ang mga bagay ay medyo nakapipinsala para sa Snow Wolves. Ano ba talaga ang na-encounter niya? Ano ang ibig niyang sabihin sa Royal Lord? Si Yao Kangcheng ba ay tumakbo sa Royal Lord? Kung talagang tumakbo siya sa Royal Lord, ito ay ibinigay para sa Snow Wolf Squad na hindi makatakas. Gaano man kalubha ang mga pinsala ng Royal Lord, ang isang nagugutom na kamelyo ay mas malaki pa rin kaysa sa isang kabayo. Ang isang Royal Lord ay hindi isang tao na maaaring hamanin ng isang 7th Order Master. Kahit si Yang Kai mismo ay maaaring hindi makatakas kung talagang nakatagpo siya ng isang Royal Lord. Napakalaki ng agwat sa pagitan nila, kaya ang Dao of Space ay maaaring walang silbi. Kung si Yang Kai ang nasa lugar ni Yao Kangcheng, nahaharap sa tiyak na kamatayan, o mas masahol pa, mahuli, sinira sana niya ang Space Beacon, at nagpakamatay kung kinakailangan. Dahil kung siya ay nahuli ng Black Ink Clan at naging Black Ink Disciple, malalantad ang operasyon ng Great Evolution Pass, at masasayang ang lahat ng kanilang mga plano at paghahanda. Ang pagsira sa Space Beacon ay masisiguro rin ang kaligtasan ng iba pang squad. Sa pamamagitan lamang ng pagyakap sa kamatayan ay mapipigilan nila ang balita ng sorpresang pag-atake ng Great Evolution Pass na mahulog sa mga kamay ng kaaway. Alam na alam ito ng bawat kawal ng tao at handang ibigay ang kanilang buhay kung kinakailangan. Ang matandang ninuno na si Xiao Xiao ay hinaharas ang Royal Lord sa nakalipas na 2 siglo, lalo na sa usapin ng Great Evolution Pass, Core. Nakipag-away pa siya sa Royal Lord ng ilang beses sa mga nakalipas na taon. Na ginagawang imposible para sa huli na makabawi mula sa kanyang mga pinsala at pinilit siyang lumubog sa Royal City upang protektahan ang kanyang sarili. Sa pamamagitan lamang ng paghiram ng kapangyarihan ng kanyang Black Ink Nest sa Royal City makakalaban ng Royal Lord ang Old Ancestor Xiao Xiao.
Ang maharlikang Panginoon ay hindi makalayo ng napakalayo sa maharlikang lungsod, dahil ang paggawa nito ay katulad ng panliligaw sa kamatayan. Logically speaking, gaano man kabilas ang Snow Wolf Squad, hinding-hindi sila lalapit sa Royal City. Kaya, hindi sila maaaring tumakbo sa Royal Lord. Gayunpaman, ang mensaheng ipinadala ni Yao Kangcheng ay naglalaman ng mga salitang Royal Lord. Ano ang nangyayari? Ligtas ba ang Snow Wolf Squad? Ano ang ibig sabihin ng Royal Lord? Naramdaman ni Yang Kai ang pananakit ng ulo, ngunit wala siyang mahanap na anumang palatandaan. Kinailangan niyang bantayan ang Black Ink Nest na inookupahan niya at hindi siya makapaglibot para mag-imbestiga. Pagkatapos mag-isip ng ilang sandali, ipinaalam ni Yang Kai kina Chai Fang at Magaw ang tungkol sa mensahe ng Snow Wolf Squad at sinabihan silang mag-ingat dahil may kakaibang nangyayari sa panig ng Black Ink Clan. Nagpadala ng isa pang mensahe si Yang Kai kay Don, kung saan dumating si Shen Ao sa tabi ni Yang Kai sa tulong ng mga space beacon. Mga ad ng Pub Future. Nang magkita sila, hindi nag-aksaya ng oras si Yang Kai at direktang sinabi, "Brother Shen, guguluhin kita para pangalagaan ang lugar na ito at subaybayan ang sitwasyon sa labas. Kung mayroong anumang paggalaw, mangyaring ipaalam ka agad sa akin." Tumanggo si Shen Ao, "Sige." At saka, kapag sa tingin mo ay halos maabot mo na ang iyong limitasyon, kumuha ka ng ibang papalit sa iyo. Naiintindihan. Kailangang konektado ang isa sa Black Ink Nest para masubaybayan ang paligid, ngunit ang paggawa nito ay nagbigay daan sa Black Ink Strength na dahan-daang tumagos sa katawan ng isa. Bilang 7th Order Open Heaven Realm Master, ang cultivation ni Shen Ao ay hindi mahina sa anumang paraan. Kaya kung uminom siya ng Purifying Black Ink Pill, maaari niyang labanan ang ganoong pagsalakay ng ilang sandali, ngunit hindi magtatagal. Kinailangan niyang hilingin sa iba pang miyembro ng Dawn Squad na palitan siya kung kinakailangan. Sa pamamagitan lamang ng paggawa nito ay masusubaybayan nila ang sitwasyon sa labas sa lahat ng oras, upang maiwasan ang sinuman na manghimasok. Ito ay isang bagay na walang pagpipilian si Yang Kai kundi ang magtanong. Kung gusto niyang malaman ang higit patungkol sa sitwasyon ni Yao Kangcheng. Wala siyang ibang pagpipilian kundi ang umasa sa Black Ink Nest Space at tingnan kung makakakuha siya ng anumang kapakipakinabang na impormasyon. Kapag ang kanyang kamalayan ay konektado sa Black Ink Nest, ang kanyang kamalayan ay papasok sa Black Ink Nest Space. Sa sitwasyong ito, hindi niya magagawang maramdaman ang anumang nangyayari sa labas ng mundo. Kung may dumating na grupo ng Black Ink Clan para tingnan ang lugar na ito, hindi may tatagaw ni Yang Kai ang mga bagay mula sa kanila, at kung aatakehin siya, baka hindi na siya makapag-react. Kaya, kailangan niya ng isang taong magtatago sa kanya bago pumasok sa Black Ink Nest Space. Kung hindi, hindi niya tatawagan si Shen Ao. Matapos gawin ang mga kinakailangang pag-aayos, agad na naglakad si Yang Kai patungo sa gitna ng Black Ink Nest. Pagkaraan ng ilang sandali, umupo siya ng naka-cross-legged at bumantong hininga bago binuksan ang kanyang maliit na universo at ikinonekta ang kanyang kamalayan sa Black Ink Nest, gamit ang kanyang World Force bilang tulay. Ginawa ito ni Yang Kai ng higit sa isang beses, kaya tinatahak niya ang isang pamilyar na landas. Ilang araw ang nakalipas, nang makuha niya ang Black Ink Nest. Ang ideya na gamitin ang pamamaraang ito upang makakuha ng ilang impormasyon tungkol sa Black Ink Clan ay pumasok sa isip ni Yang Kai, ngunit ito ay medyo mapanganib. Sa ngayon, ang pangunahing layunin ng 4 na scouting squads ay pagtatago, kaya ang hindi pagkuha ng anumang panganib ay ang mas mahusay na pagpipilian. Kaya, walang ginawang aksyon si Yang Kai nitong mga nakaraang araw. Gayunpaman, dahil ang Snow Wolf Squad ay tila nasa isang uri ng problema. At si Yao Kangcheng ay nagpadala ng gayong misteryosong mensahe, wala siyang pagpipilian kundi ang makipagsapalaran at pumasok sa Black Ink Nest Space upang mag-imbestiga. Gayunpaman, hindi siya natatakot na ibigay ang kanyang sarili. Ang kaluluwa ng isang tao ay karaniwang makikita pagkatapos na pumasok sa Black Ink Nest Space. At dahil ang pagbabago-bago ng soul ng bawat tao ay iba-iba, kahit na ang isa ay maaaring kunin ang hitsura ng ibang tao, imposibleng gayahin ang aura ng ibang tao.
Kaya, kung magkakilala ng mabuti ang dalawang tao, makikilala nila ang isa't isa sa isang sulyap. Ngunit sino ang makakakilala sa kanya sa mapahamak na lugar na ito? Marahil isa sa mga Panginoon ng teritoryo ay maaaring makilala siya, kung tutuusin. Gumamit si Yang Kai ng maraming Soul Rending Thorns para mapinsala at mapatay pa ang ilang Territory Lords at 8th Order Black Ink Disciples para makuha ang kontrol ng mid-rank Black Ink Nest sa Grey. At Evolution Pass. Siguradong maaalala ng mga nabubuhay pa ang kanyang Soul Avatar. Magkagayunman, kung ang Territory Lord ay hindi dumating sa larawan, karaniwang walang makakakilala sa kanya. Gayunpaman, naramdaman pa rin ni Yang Kai na pinakamahusay na maging mas maingat, dahil ang kanyang kaluluwa ay napakalakas. Bagamat isa lamang siyang 7th Order Master, ang kanyang soul ay maihahambing sa mga nasa 8th Order Open Heaven Realm o sa Territory Lords. Ang biglaang paglitaw ng isang kaluluwa ng ganoong kalibre ay tiyak na lalabas sa isang grupo ng mga feudal na Panginoon at kanilang mga nasasakupan. Nandito si Yang Kai para mangalap ng impormasyon, kaya ayaw niya ng anumang una. Dahil dito, pinigilan ni Yang Kai ang kanyang espiritual na enerhiya sa abot ng kanyang makakaya at pumasok sa Black Ink Nest Space. Gaya ng dati, ang malawak na espasyong ito ay tila napakalaki, ngunit napakaliit din, nang walang partikular na konsepto ng espasyo. Si Yang Kai ay walang anumang partikular na anyo, gumagalaw lamang bilang isang uri ng amorphous na ambon. Pagkatapos ng maikling pagsusuri, alam niyang walang masyadong soul avatar sa Black Ink Nest Space, halos 30 lang sa kabuuan, at marami sa kanila ang nanatili sa pinakapangunahing anyo tulad niya. 30 ay medyo normal na figure, dahil ito ang espasyo ng isang mid-rank Black Ink Nest. Ang bawat mid-rank Black Ink Nest ay dapat magkaroon ng tungkol sa maraming low-rank Black Ink Nest na napisa mula dito. Karamihan sa mga taong nagpunta rito ay ang mga kaluluwa ng mga feudal na Panginoon sa ilalim ng parehong Territory Lord, ngunit mayroon ding high-rank Black Ink Clansmen, souls. Ang high-rank Black Ink Clansmen ay natural na hindi ang mga masters ng Black Ink Nests at inutusan lamang na manatili dito upang makipag-ugnayan sa iba pang Black Ink Nests. Masasabing marami sa mga soul avatar na naiwan dito ay hindi ang masters of the Black Ink Nests. Karamihan sa kanila ay inutusang manatili dito upang magpahayag ng mga mensahe sa isang sandali at mangalap ng impormasyon. Ito rin ang dahilan kung bakit naglakas loob si Yang Kai na pumasok sa lugar na ito. Kung magkakilala ang lahat ay nahuli na siya sa sandaling pumasok siya. Matapos makapasok sa Black Ink Nest Space, hindi agad kumilos si Yang Kai. Tahimik lang siyang naghihintay sa isang sulok, pinagmamasdan ang sitwasyon. Para bang naramdaman ng lahat na may bagong lumitaw, ang nakapalibot na divine senses ay lumipad, ngunit hindi niya pinansin. Bagamat ang karamihan sa mga soul avatar na pumapasok sa espasyong ito ay magkakilala, may ilang mga hindi pamilyar na mukha ang paminsan-minsan, kaya't walang kakaiba tungkol dito. Palihim na nakahinga ng maluwag si Yang Kai. Sa hitsura nito, matagumpay siyang nakapasok. Ang orihinal na hitsura ng kabanatang ito ay matatagpuan sa Enyo Bureau Els 1N. Sa loob ng Black Ink Nest Space, paulit-ulit na umuusad ang divine senses gaya ng natural, ang iba't ibang soul avatar ay nakikipag-ugnayan sa isa't isa. Ang ilang mga soul avatar ay hindi itinago ang kanilang mga iniisip mula sa mga tagalabas. Na sino man ang nagbabasa ng kanilang mga pagpapadala, ngunit mayroon ding iilan na palihim na nagpapadala ng mga mensahe sa pagitan ng mga kakilala. Kung ano ang pinag-uusapan nila, sila lang ang nakakaalam. Marami ring tao tulad ni Yang Kai na naka-idle lang sa tabi, hindi nakikilahok sa anumang chat. Dahil dito, hindi partikular na namumukod tangi si Yang Kai. Matapos maghintay ng ilang sandali, sa wakas ay nagsimulang gumala si Yang Kai, binabasa ang mga mensahe sa paligid. Hindi siya nakakuha ng anumang kapaki-pakinabang na impormasyon pagkatapos gumala-gala sa loob ng kalahating araw. Ang pag-uusap sa pagitan ng mga Black Ink Clansmen na ito ay medyo halo. Ang ilan sa kanila ay nag-iisip tungkol sa kung paano nila sasalakayin ang 3,000 mundo ng lahi ng tao sa darating at magtitipon ng malaking Black Ink Disciples upang malaman
Habang ang iba ay nag-aalala tungkol sa sitwasyon ng Royal City, pagkatapos ng lahat, ang Royal Lord ay malubhang nasugatan at ang Black Ink Clan sa Great Evolution Theater ay nakulong. Kaya, ang sitwasyon ng Black Ink Clan ay medyo magulo. May iilan ding Black Ink Clansmen na tila masigasig na naglilinang. Pagkatapos ng isa pang kalahating araw, matagumpay na nakapasok si Yang Kai sa kanilang grupo ng Black Ink Clan at nakipag-chat sa kanila. Sa pagtatapos ng araw, si Yang Kai ay nanirahan sa Black Ink Clan sa loob ng maraming taon, kaya medyo pamilyar siya sa kanilang mga gawi at pamumuhay. Dahil dito, hindi siya nagpahayag ng anumang pagkukulang. Kung may iba man, tiyak na hindi sila makakasali sa mga pag-uusap na ito, at sa gayon ay hindi makakuha ng anumang impormasyon sa Black Ink Clan kapag nalantad nila ang mga kapintasan. Ang pag-uusap sa pagitan ng kanilang Black Ink Clansmen ay muling nabago at sa wakas ay nagawa nilang pangunahan ni Yang Kai sa paghahambing ng lakas. Idinagdag ni Yang Kai. Ang Seventh Order humans ay katumbas ng feudal lords sa ating panig. Habang ang Eighth Order humans ay kapantay ng territory lords, ngunit kung talagang lumaban tayo sa isang human of equivalent realm, bihira tayong manalo. Panipi. Napabuntong hininga siya ng malalim, nag-aalala siya para sa kinabukasan ng Black Ink Clan. Hindi sumang-ayon ang isa sa mga feudal lords, wala na tayong magagawa dyan. Ang paglilinang ng tao ay pangunahing nakasalalay sa maraming akumulasyon sa paglipas ng panahon, kaya ang kanilang pundasyon ay mas matatag. Tayo, sa kabilang banda, ay maaaring gumamit ng Black Ink Nests para mabilis na mapataas ang ating lakas, kaya natural na kulang tayo sa paghahambing. Ngunit hindi ito nangangahulugan na wala kaming anumang mga pakinabang. Mabagal ang paglaki ng tao, at hindi madali para sa mga masters na lumitaw. Bagaman hindi rin ito madali para sa amin, mas mahusay kami kaysa sa tao sa bagay na ito. Sumang-ayon ang isa pang feudal lord. Tama. Ang ating mga feudal lords ay maaaring hindi ang kalaban ng kanilang 7th Order Masters sa isang one-on-one fight. At kahit ang ating territory lord ay maaaring hindi ang kanilang 8th Order Masters na kalaban, ngunit tayo pa rin. Magkaroon ng kalamangan sa mga numero. Binuhusan sila ni Yang Kai ng isang balde ng malamig na tubig. Sinasabi na maraming territory lords sa Great Evolution Pass ang namatay sa labanan, at ang Royal City ay dumanas din ng malalaking casualty. Bagamat maraming 8th Order Masters mula sa human race ang namatay din, sa pangkalahatan, ang mga territory lords pa rin ang dumanas ng mas maraming casualty. Maraming pamilyar na mukha ang matagal nang nawala, at maging ang mga territory lords ay bumagsak, lalo pa ang mga feudal lords. Naisip ni Yang Kai na ang lakas ng pag-iisip ng mga taong ito ay masyadong mahirap, paano sila susuko pagkatapos ng ilang salita. Nang makita ito, desidido siyang nagpatuloy sa pagpahid ng asin sa kanilang mga sugat, Sir Royal Lord din. Sa ganitong sitwasyon, ano ang dapat nating gawin sa hinaharap? Isang feudal lord na tahimik sa lahat ng ito habang malamig na bumantong hininga, paano kung ang mga tao ay malakas na ngayon? Maya-maya, magiging alipin natin sila. Umiling si Yang Kai, pinabulaanan, hindi tayo maaaring maging bulag at mayabang. Bago kami inatake ng Human Race Army. Akala naming lahat noon ay walang kabuluhan ang mga tao. Ngunit ngayon kami ay nakulong sa Royal City, at ginagawa namin ang lahat para bumuo ng isang linya ng depensa upang maiwasan ang pag-atake ng mga tao. Ang mga kalapit na feudal lords ay tumango lahat. Bago ang pagdating ng Great Evolution Army, ang Black Ink Clan ng Great Evolution Theater ay labis na ipinagmamalaki ang kanilang sarili, dahil sila lang ang theater na nakakuha ng Human Great Pass. Sa buong kasaysayan ng humans at Black Ink Clan, natalo lang ng humans ang Great Evolution Pass. Ang Black Ink Clan ay hindi kailanman nagawang ulitin ang gawaing ito sa alinmang ibang teatro. Mga ad ng Pub Future. Ngunit ang Black Ink Clan dito ay ganap na naruta nang dumating ang Great Evolution Army. Sa huli, napilitan ang Black Ink Clan na iwan ang isang mid-rank Black Ink Nest at lahat ng kanilang 7th Order Black Ink Disciples para makatakas mula sa Great Evolution Pass. Bilang karagdagan, ang Royal City ay nagdusa ng napakalaking pinsala at mga casualty.
Kung kaya nilang ibalik ang panahon, hindi na nila muling mamaliitin ang mga tao. Ang feudal lord na sumasalungat kay Yang Kai ay nagpakawala ng malamig na buntong hininga bago samaway, kailangan ang linya ng depensa. Mabuti kung hindi aatake ang mga tao, ngunit kung maglakas loob sila, tiyak na magdurusa sila. Nagtataka na nagtanong si Yang Kai, bakit ang tiwala nitong si Sir? May mga espesyal na kaayusan ba ang ginawa ng mga nakatataas na hindi natin alam? Mapagpakumbaba ang tingin ni Yang Kai sa kanyang mukha habang nagtatanong habang ang iba sa pag-uusap ay naging curious din. Saglit na nag-alinlangan ang feudal lord, ngunit sa huli, sumagot siya sa mahinang boses, hindi ko alam kung may mga inayos ang mga nakatataas o hindi, ngunit ang maharlikang Panginoon. Mukhang nakabawi na. Ang puso ni Yang Kai ay sumikip ng mahigpit, ang maharlikang Panginoon ay nakabawi na. Paano siya naka-recover? Imposible yan. Ang maharlikang Panginoon ay hindi nakapasok sa kanyang Black Ink Nest para magpagaling sa mga nakaraang taon dahil hindi siya binigyan ng pagkakataon ng matandang ninuno na si Xiao Xiao na gawin iyon. Imposibleng makabawi ang Royal Lord nang hindi nakapasok sa kanyang Black Ink Nest. Hindi lang ganoon ang naisip ni Yang Kai, ngunit ganoon din ang naisip ng iba pang mga feudal lords. Mabilis na nagtanong ang isa sa kanila, gumaling na ba talaga ang Royal Lord? Tumpak ba ang balitang ito? Saan mo natutunan ang tungkol dito? Ang feudal na poong nauutol, hindi makapagpaliwanag. Ang boses ni Yang Kai ay naging mabigat habang sinabi niya, Sir, ito ay may kinalaman sa Royal Lord, hindi ka maaaring magsalita ng irresponsible. Buti na lang sa pagitan natin, pero kung may mabalitaan tungkol dito, natatakot akong kondenahin ka ng territory lord sa pagsasalita ng walang kaparirikan. Hindi alam ni Yang Kai kung talagang gagawin ng mga territory lord ang ganoong bagay, ngunit sa anumang kaso, ang paggawa ng malaking bagay ay kasalukuyang nakabubuti sa kanya. Nagmamadaling ipinagtanggol ng feudal lord ang kanyang sarili, hindi ako nagsasalita ng walang kaparirikan, ito ay. Ano? Kaya lang. Ilang araw na ang nakalipas, mahina naming naramdaman ang aura ng pag-atake ng Royal Lord. Bagaman ito ay para lamang sa isang maliit na bahagi ng paghinga, ito ay tiyak na pag-atake ng Royal Lord. Nang marinig ito ng mga feudal lords, lahat sila ay labis na nasasabik at mabilis na nagtanong kung ito ay totoo o hindi. Natural na iginiit ng feudal na Panginoon na hindi lang siya ang nakadama nito dahil naramdaman din ito ng ibang feudal na Panginoon sa kanyang Black Ink Nest. Naduraj ang puso ni Yang Kai habang nagtanong, ilang araw na ang nakalipas. 3 araw ang nakalipas. Tama nang ipinadala sa akin ni Yao Kangchen ang mensaheng iyon. Talaga bang nakatagpo ni Yao Kangchen ang maharlikang Panginoon? Ang mga feudal lords ay nasasabik habang si Yang Kai ay nagkunwaring tuwang-tuwa, ngunit wala na siyang mood na magtanong pa. Ang Snowwolf Squad ay nakatagpo ng Royal Lord. Sa hitsura nito, ang kanilang kapalaran ay Seli Adona, total. Special Operations Squad lang sila, maaaring magkaroon sila ng pagkakataong makatakas kung makatagpo sila ng Territory Lord, ngunit kung makatagpo nila ang Royal Lord. Kamatayan ang tanging posibleng kahihinatnan. Pambukas na panalikop. Si Yao Kangchen ay maaaring nagpadala sa akin ng isang mensahe sa huling sandali upang ipaalam sa akin ito. Ngunit sa kasamaang palad, siya ay walang oras, kaya, ang Jade Slip ay naglalaman lamang ng mga salitang Royal Lord. Ang Snowwolf Squad. Namatay. Malamang, lahat sila ay namatay ng magkasama. Lalong sumakit ang puso ni Yang Kai. Mga ad ng Pub Future. Ang dahilan ng haka-haka na ito ay ang natitirang 3 squad ay hindi pa nalaman. Kung may mga survivors pa ang Snowwolf Squad, tiyak na sila ay magiging Black Ink Disciples. Kapag naging Black Ink Disciples na sila, hindi lang may tatago ni Don at ng iba pa ang kanilang mga sarili, maging ang sorpresang pag-atake ng Great Evolution Pass ay malalantad. Kung hindi sila lahat ay agad na napatay, ang pagpapakamatay ay ang tanging pagpipilian upang maiwasan ang kanilang mga sarili na maging Black Ink Disciples. Dahil ligtas at maayos pa rin si Don at ang iba pa.
At walang kakaibang paggalaw sa linya ng depensa ng Black Ink Clan, nangangahulugan ito na walang sinuman sa Snow Wolf Squad ang nahulog sa kamay ng Black Ink Clan. Lumakas sa puso ni Yang Kai ang pamatay na hangarin dahil hindi na siya makapaghintay na puksain ang lahat ng Black Ink Clan Soul Avatar sa Black Ink Nest Space na ito. Gayunpaman, alam din niya na kung susundin niya ang salpok na ito, ang mga pagkalugi ay mas hihigit sa mga natamo. Ang dahilan kung bakit naghinala lamang ang Feudal Lord na nakabawi ang Royal Lord ay dahil sa layo. Ang lahat ng low-rank Black Ink Nests ay halos isang buwang paglalakbay mula sa Royal City. Kung ang Royal Lord ay nasa Royal City, kung gayon kahit na siya ay umatake, hindi nila ito mararamdaman maliban kung talagang ginawa niya ang lahat. Ngunit bakit lalabas ang Royal Lord laban sa Snow Wolf Squad? Ang Royal Lord ay kailangang maging mas malapit sa kanilang Black Ink Nest para maramdaman nila ang kanyang casual na pag-atake. Sa karamihan, ang salungatan ay isang 10 araw na paglalakbay ang layo mula sa kanilang posisyon. Hindi aalis ang Royal Lord sa Royal City kung hindi siya nakabawi. Pagkatapos ng lahat, siya ay masyadong matatakot na tumakbo sa Old Ancestor kung hindi man. Matapos manatili sa Black Ink Nest Space ng isa pang oras, sa wakas ay nakahanap si Yang Kai ng pagkakataong umalis. Sa sandaling bumalik ang kanyang kaluluwa sa kanyang katawan, mabilis siyang nag-scan gamit ang kanyang Divine Sense at napansin na si Ren Bingbay ang nangangasiwa sa Black Ink Nest sa kasalukuyan. Si Shen Ao ay hindi dapat kumapit at umalis, hinihiling kay Ren Bingbay na pumalit. Naglakad si Yang Kai sa gitna at nakipag-chat ng kaunti kay Ren Bingbay bago niya hiniling na bumalik sa Dawning Light. Napansin ni Ren Bingbay na may mali at nagtanong, "Squad Leader, may mali ba?" Tumango si Yang Kai, "Ang Snow Wolf Squad. Maaaring wala na." Nagulat si Ren Bingbay, "Ano ang nangyari?" Sumagot si Yang Kai, "Maaaring tumakbo sila sa Royal Lord." Ang maharlikang Panginoon. Hindi sinasadyang napabulala si Ren Bingbay sa pagkabigla, pumunta sila sa Royal City. Umiling si Yang Kai, hindi sana nakipagsapalaran si Yao Kangcheng. Siguradong nasasagusan niya ang Royal Lord sa labas. Pagbalik mo, sabihin sa lahat na mag-ingat ng husto. Naiintindihan, same time na sumang-ayon si Ren Bingbay. Pagkaalis niya, nag-isip si Yang Kai saglit habang nag-message kina Chai Fang at Magaw tungkol sa Snow Wolf Squad, na sinabihan silang itaas ang kanilang pagbabantay sa pinakamataas na limitasyon. Gayunpaman, kung makatagpo nila ang Royal Lord, wala silang magagawa kahit gaano pa sila kaingat. Masyadong malawak ang agwat ng kanilang lakas. Sa ngayon, ang tanging magagawa ni Yang Kai ay magdasal na naghihintay pa sila ng ilang araw hanggang sa dumating ang Great Evolution Pass. Kaagad pagkatapos, nagpadala rin si Yang Kai ng mensahe sa Great Evolution Pass para ipaalam sa kanila ang tungkol sa hinihinalang paggaling ng Royal Lord. Nakatanggap si Yang Kai ng tugon mula sa Great Evolution Pass sa lalong madaling panahon. Ang matandang ninuno ay personal na nagpapadala sa kanya ng isang tugon na nagbabasa, "Mayroon akong magandang ideya tungkol sa mga pinsala ng Royal Lord. Imposibleng makarecover siya sa ganoong kaikling panahon. May mali ba sa impormasyon?" Mabilis na nag-message si Yang Kai, na ipinaalam sa kanya ang lahat ng natutunan niya sa Black Ink Nest Space. Sa pagkakataong ito, hindi ang Old Ancestor ang nag-message kundi si Siang Shan sa halip. Hiniling niya sa kanya na mag-ingat at agad na tumakas kung nangyari iyon, ibig sabihin ay dapat siyang tumakas ng mag-isa. Ang maliit na universo ni Yang Kai ay mayroong World Tree clone, kaya, hindi niya kailangang mag-alala tungkol sa pagiging Black Ink Disciple. Sanay din siya sa Dao of Space. Dahil dito, disente pa rin ang kanyang pagkakataong makatakas kasama ang kanyang buhay. Ngunit kung sinubukan niyang tumakas kasama ang iba, iyon ay talagang hindi makatotohanan at ang lahat ay tiyak na mapapawi.